Sa simula ng taong ito yung pinakamagandang panahon upang tayo magpasya na iwanan na ang mga mapapait na karanasan na dinaanan natin sa buhay. Ito yung pagkakataon upang harapin nating may katuwaan, may kasiglahan ang panibagong taon. Bitawan na natin po ang mga tinik na ating inipon at simulan nating ipunin ang mga bulaklak na ating nadadaanan sa daan. Ang ating pag-aaral ay iikot sa talata na matatagpuan sa Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Pilipos, kapitulo 3, versikulo 13 at 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimit ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So sinasabi ni Pablo rito na harapin natin ng may pagtitiwala sa Panginoon ang hinaharap at patuloy tayong sumunod sa panawagan ng ating Panginoon. Mamuhay na nagtitiwala, nagtatapat sa Kanya. Ako ay lumaki sa isang lugar na hindi masyadong kanais-nais na tignan. Sa tabi po ng release ng tren ang aming tahanan noon. At may idea kayo kung anong itsura ng mga bahay doon. Maliliit at talagang masisikip. At ang paligid ay iba-iba ang bisyo ng mga kapitbahay at ng mga tao na nandoon. Ang aking ama ay, ang trabaho ay namamasada sa kabayo, kutsero ang tawag. Na later on, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-ibang bansa. Pagbalik niya ay namasada siya ng tricycle. At ang aming buhay ay isang kahig, isang tuka. Kailangan siyang magbiyahe para merong makain ng pang-almusal, pagkatapos tanghalian, hapunan. Kami ay nag-aral sa isang pampublikong paaralan, ngunit nung high school ay nagkaroon ako ng pagkakataon na sa pamamagitan ng isang scholarship program, nag-aral sa isang pribadong paaralan. Ngunit naging mahirap ang aking kalagayan doon dahil galing sa mahirap na pamilya. Hindi mo maiwasang may kumpara ang sarili sa mga klase mong mayayaman, hinahatid sundo ng magagandang sasakyan. Ang lahat ng kanilang kailangan ay napoprovide ng kanilang magulang. Kaya nagsimulang pumasok sa aking isipan ang insecurity at mababang pananaw sa sarili. Ngunit sa suporta, panalangin ng magulang at suporta ng pamilya, nabuo sa aking isip ang pasyang hindi ako kailangang manatili sa ganitong kalagayan. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga tao ang ganito ang karanasan at mas higit pa ang kanilang nadadaanan. Katulad ng istorya dito sa ating pinag-aaralan, magkapatid nung bata pa sila'y iniwan ang kanilang magulang at lumaki sila na walang ama. Basta ang alam nila, magandang lalaki, isang seaman ang kanilang magulang, pero hindi man nakatulong sa kanilang pangangailangan. Kaya sila'y lumaki na walang tinuring na ama at nagsikap ang kanilang mahal na ina para matugunan ang kanilang pangangailangan. Maraming mga tao ngayon ang naghahangad na makadama ng pagtanggap. Walang kaibigan, walang pamilya na aalalay sa kanila. Kaya naging mahirap, masalimuot ang kanilang buhay. Ang kalagayang ito ay magandang ipinaliwanag ng isang kilalang manunulat na tinuring ng Seventh-day Adventist Church na propetisa, si Ellen G. White. Ang sulat na babasahin ko ay matatagpuan sa Steps to Christ, pahina 116 at 117. Ang sabi niya rito, "Many walking along the path of light dwell upon their mistakes and failures and disappointments
and their hearts are filled with grief and discouragement. Marami daw po sa panahon natin ngayon, mga tao, sa kanilang paglalakbay sa buhay ay ang tinitignan ay ang kanilang mga pagkakamali, ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga kalungkutan. Kaya ang kanilang puso ay napupuno ng panghihina at mga bagay na hindi magbibigay ng inspirasyon sa kanila. Sabi rito ni Ellen White, nung siya ay nasa Europe, merong isang babae ang ganito ang kanyang karanasan. Wala siyang ibang inisip kundi ang kanyang kalungkutan sa buhay. Minsan daw ang babaeng ito'y sumulat sa kanya at binigyan siya ng salita. Si Ellen White ay sumulat ng salita ng pagpapalakas sa babaeng ito. Isang gabi si Ellen White ay nanaginip at siya ay naglalakad sa isang garden. Kasama niya ang may-ari ng garden na iyon. At naglalakad sila sa isang makipot na daan. Ngunit sa daan na iyon ay napakaraming magagandang mga bulaklak. So si Ellen White ay kumukuha siya ng mga bulaklak, inaamoy niya ang mabangong amoy nito. At kasama nila ay ang babaeng kanyang sinulatan na hindi sumusunod sa kanilang dinadaanan. Ang babaeng ito sa halip na doon sa daan sumunod sa kanila ay nandun sa kalagitnaan ng mga tanim na puno ng tinik at walang ginawa ang babaeng ito kundi magreklamo sa mga tinik na tumutusok sa kanya. She was mourning and grieving. She was not walking in the pathway following the guide, but was walking among the briars and the thorns. And she mourned. It is not a pity that this beautiful garden is spoiled with thorns, ang sabi niya. Parang nakakalungkot naman na ang hardin na ito ay puno ng mga tinik. Then the guide said, "Let the thorns alone, for they will only wound you. Gather the roses, the lilies, and the pinks. Have there not been some bright spots in your experience?" So ang sabi nung guide na kasama nilang naglalakad, huwag mong ituon ang iyong pansin sa mga tinik dyan sa iyong kinalalagyan, kundi pansinin mo ang mga magagandang mga bulaklak. At ito ang simulan mong ipunin dahil merong magandang karanasan sa iyong pagpunta sa lugar na ito. When we look back into the chapters of our lives, ay makikita po natin ang ating mga karanasan na may mga pahina sa ating libro ng buhay na hindi maganda. Ngunit sagana ang mga pangako ng ating Panginoon. Sagana ang banal na kasulatan sa pangako ang ating Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Like the fragrant flowers growing beside your path on every hand, we will not let their beauty and sweetness fill your hearts with joy. It is not wise to gather together all the unpleasant recollections of a past life, its iniquities and disappointments, to talk over them and mourn over them until we are overwhelmed with discouragement. A discouraged soul is filled with darkness, shutting out the light of God from his own soul and casting a shadow upon the pathway of others. So ang sabi dito sa mensaheng sunal ni Ellen White ay ituon natin ang pansin sa mga bulaklak na bababango at magaganda sa kabila ng mga tinik, kaysa sa mga tinik na nagiging hadlang sa ating paglalakbay. Nakakalungkot po na may mga taong ganito ang kanilang karanasan, na ang bumabalot sa kanilang buhay at isipan ay mga bagay na nagpapalungkot at nagiging hadlang para sila'y magkaroon ng masayang buhay
at patuloy na magampanan ang gawain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, mga kaibigan namin, ang mensahe po ng ating pag-aaral ngayon ay bitawan natin ang mga tinik na ating iniipon sa ating buhay, kundi simulan natin ipunin ang mga bulaklak na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ng ating mga mahal sa buhay, ng mga taong nagmamahal sa atin. Marami po ito. Kung minsan hindi lang natin ito napapansin dahil nakatuon ang ating mga mata at ang ating isip sa ating mga hinahangad at sa mga kailangan natin sa buhay. Ngunit, tandaan natin, nandyan ang Panginoon handang tumulong sa atin. Pagkatapos nating tanggapin si Kristo sa ating buhay bilang ating personal na tagapagligtas, kung tayo man ay sa tingin natin sa ating sarili, ay tayo'y walang kwenta, mababang tao, mahirap na tao, hindi tayo kailangang manatili sa kalagayang yaon. Tayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban ng pagkakataong maging prinsesa at prinsipe ng hari ng mga hari. 1 Peter chapter 2, verse 9. We had been given the privilege of being children of God. Kung tayo naman ay katulad ng istorya na aking binanggit kanina, na walang magulang, iniwanan ng magulang nung bata pa, huwag tayong mag-alala dahil meron tayong Ama na nasa langit. Ito'y magandang ipinaliwanag ni Juan sa chapter 16, verse 27 ng kanyang isinulat na aklat. John chapter 16, verse 27. God is our Father. Binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na kanyang maging anak at siya ang ating Ama. Kung tayo naman ay walang mga kaibigan at hinahangad natin na tanggapin ng iba. John chapter 15, verse 15. We have friends na nagmamahal sa atin. Ang ating Panginoon, tinuring tayo dati, tayo mga alipin. Ngayon ay tayo tinuring niyang kanyang mga kaibigan. Kung tayo'y sa tingin nating sarili sa ating sarili ay walang kwenta. Sa John chapter 3, verse 16. Tayo familiar lahat sa talatang ito. John chapter 3, ito yung talata, huling talata na aking babasahin. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Kaibigan, samahan mo ako sa isang panalangin at tayo'y magkasamang magtalaga sa Diyos. Magpasalamat sa kanyang pangunguna sa ating buhay at patuloy nating ilagak ang ating sarili sa kanyang banal na kamay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin na muling mapaalalahanan kung sino kami at ano kami sa iyong harapan. Kami tinuturing yung inyong mga anak at meron kayong dakilang panukala para sa aming mga buhay. Panginoon, sana'y ito ang aming mapanghawakan palagi. Kasama ng aming mga kaibigan, kasama ng mga sumusubaybay sa programang ito, sa broadcast na ito. Nawa Panginoon, ito rin ang kanilang maging karanasan. Madama nila ang inyong pagkalinga, pagtanggap at pangunguna sa kanilang buhay. Na anuman ang aming karanasang sa mundong ito, patuloy kaming susunod at gaganap ng inyong kalooban para sa bawat sa amin, maging liwanag sa mga taong nakapaligid sa amin. At gayon din kaming lahat ay maging handa sa malapit na pagparito ng aming Panginoon. Pagpalain niyo ang inyong iglesia sa kabuuan, lalong-lalo na po ang aming mga leader mula sa
buong sanlibutan opisina sa General Conference hanggang dito sa aming union, naway madama ng aming mga leaders ang inyong pangunguna kung paanong ito'y inyong ipinapakita sa aming mga personal na mga buhay. Salamat po sa inyong saming dalangin. Ito aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang 10 Days of Prayer. Sana'y naging pagpapala sa inyo ang mga temang aming ibinahagi sa inyo. Sana'y ang nakasanayan nating regular na pananalangin, hindi lamang sa panahong ito ng 10 Days of Prayer, kundi sa ating patuloy na araw-araw na pananalangin. 7 in the morning, 7 in the evening, patuloy tayong maging konektado sa ating Panginoon.